Oh, good morning mga ka-skipper, Skipper Bob. Oh, balik YouTube tayo. Ngayon, doon sa aking vlog tungkol sa yung pagbibigay ng anti-stress sa Day of the Fight, may nag-remarks. Sagutin natin yung remarks. Sabi niya, sir, yung aking manok ay hindi na nag-uubos doon sa 1D18 na 60 grams. Ay, kung ikaw po ay bago lang nag-a-adapt ng 1D18, yung manok po, magkakaroon po yan na tinatawag na period of adjustment. No? Kasi anything nyo, stressful po yan sa manok. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, palagi kayong may takalan. No, yung takalan nyo, dapat 60 grams talaga. Ang gagawin nyo, kasi nag-a-adapt pa siya dun sa method eh. Pagka nagtitira, hindi nag-uubos, babawasan mo. Gawin mo muna ng mga 50 grams yung pakain, no? O 45 grams, mga 3/4 doon sa takalan. Yun ang ibigay mo sa kanya. Tingnan mo kung paano siya kumain, kung nag-uubos. Pag nag-ubos na, sa sunod, 75 ulit, 75%. Mga 3/4 sa takalan. Pagka kumakain na siya with gusto, ibalik mo na po sa 60 grams. Ngayon, hindi ko po yan nararanasan sa mga manok ko eh. Yung manok ko po, nalabas ka pa lang doon sa cock house. Nagliliparan na yun, nandun sa dulo. Kaya nga, pagkatapos kumain, i-inspeksyonin ko yung kanilang tali kasi baka ang iba ay mayroon ng mga yung medyo may pagot-pagot na papalitan ko yon. Kasi grabe na po sila maglipad, ibig sabihin, gutom mo na. Baka naman po ikaw nag-adapt ka ng 1D18, mayroon ka pang pamerienda. Huwag niyo na pong bigyan ng pamerienda. No? Importante po sa manok yung pag kumakain, hitting the feed cup, yung bottom of the feed cup ba yun? Within 5 minutes, ubos po yung 60 grams. Medyo na tingala pa yan at gusto pang humingi. Pero wag nyo na bibigyan. Kasi, pag pinulot mo po yung manok, kinapa mo yung butsi, puno na yung butsi. Ibig sabihin, tama lang yung pakain, no? Hindi ka nag-o-over. Yan ang sinasabi ni Mr. Frank siya eh. Yung manok mo, kailangan kumain with gusto. Yung hitting the bottom of the feed cup. Ganyan sila kumain. Kasi, doon mo magigit na yung manok ay kuwan siya, yung napipil niya yung pagiging gutom. Yung hunger, kaya ganyan po ang advantage ng 1D18. No? Na andun sila sa stage na gano'n na yun ang mangyayari pagka sa Day of the Fight, binabawasan na natin yung kanyang pagkain. Gusto natin na dumating sa punto na yon na yung wala siya, yung pa-empty na. Yun ang time na may schedule natin siya sa oras ng exam. Kaya importante po yan, no? Pag ganyan na hindi nag-uubos, bawasan mo. No? Kasi nag-adjust pa po yan. Ako po, 1D18 early recording ako. Nag-record ako as young as 3 months. Pero hindi ko po yawin na 1D18. Pinakakain ko pa ng umaga, konti, tapos hapon. Tapos, pagka yung mag-aala siya kumain, nasanay na doon sa cord, itulusan ko na yan na pakain sa hapon yung feed mix na pinakakain ko sa cord. Yung ready mix, ano man yan, sagupan, Enerton,
Basta yung available sa inyo na ang CP ay at least 16 hanggang 18%. Na inaluan ng 30% na starter pellets, tapos pag nagtakal ka na, kung 10, siyam na takal ng mixture ng ready mix saka yung starter, isang takal ng fermented palay. Palay na po ang ginagamit ko ngayon, di na ako ng Jackie Oats kasi dito sa amin sa Naga, mahirap hanapin ang Jackie Oats. Tapos minsan mabibili mo, bukbukin pa. Ngayon yung palaya, readily available dito sa baryo, yun na po ang ginagamit ko, fermented palay. Okay po ang resulta, hindi po siya mabaho. Actually, after fermentation, may lumulutang doon sa kayong ibabaw. Nagiging parang keso puti. Malambot na medyo manamis-namis na maasim-asim ang amoy. Hinahalo ko po yun sa pagkain. Kasi naalala ko, yung pinagmulan ng penicillin ay yung mga ganong kuwan na yung maputi na parang amag. Pero hindi po siya parang amag, malambot siya eh. Pag hinipo mo, moist na malambot. Hinahalo ko po sa pagkain. Ang ganda po ng hipo ng manok. Mas maganda kaysa yung Jackie Oats. Ako po, matagal na gumamit ng Jackie Oats. Masasabi ko na mas maganda yung fermented palay. Yun lang po, mga ka-skipper, ang may sisir ni Skipper Bob.